Ikaw ay kinatawan ni Jesus. Kumusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ikaw ay ambassador niya. Napakalinaw ng sabi sa Biblia. We are Christ ambassador. 2 Corinthians 5:20 ng New Living Translation. Ano ba ang isang ambassador? Sa simpleng salita, ang ambassador ay isang kinatawan na ipinadala sa isang misyon para bumuo ng relasyon. Maraming klase ng ambassador: political, economic, cultural, business, at goodwill ambassadors. Pero ang sabi sa Biblia, meron ding spiritual ambassadors, at yan ay ikaw at ako. Bilang ambassador ni Jesus, may tatlong tungkulin tayo. Una, you represent Jesus in the world. Ikaw ay kinatawan ni Jesus sa mundo. Dapat nakikita yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Be sure that you live in a way that brings honor to the good news of Christ. Philippians 1:27 ng New Century Version. Maraming taon na ang nakalilipas nung ako ay nasa college pa. Napili ako isa sa 4 na estudyante ng Campus Crusade for Christ para maging short-term missionary sa Kota Kinabalu, Malaysia. 2 linggo kaming nandoon at kami mismo ang nag-raise ng aming expenses. At ito rin yung unang beses kong sumakay ng eroplano. Kaya isa ako sa 4 na ambassadors mula sa Campus Crusade for Christ. Bago kami umalis, sabi ni Kuya Art sa akin, siya ang kuya ko na isang missionary ng Campus Crusade for Christ. Sabi niya, remember who you represent. Hindi lang ako kumakatawan sa Campus Crusade for Christ. Kumakatawan din ako sa pamilyang Adriano. Pero higit sa lahat, kumakatawan ako kay Jesus Christ. Kaya sa araw-araw, magandang paalala yung salitang yan. Remember who you represent. Kapag nasa trabaho ka, kapag naglalaro o kahit nasa traffic, alalahanin mo kung sino ang iyong kinakatawan. Sabi nga ni Pablo, live a life worthy of the calling you have received. Ephesians 4 verse 1 ng New International Version. Pangalawa, you have been given a mission. Binigyan ka niya ng misyon. Sa Message Paraphrase, ganito ang panalangin ni Jesus. In the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. John 17 verse 18. Kapag nasa mission ka, yun lang ang importante. Hindi ka nandoon para magbakasyon, kundi para tapusin ang ipinapagawa sa iyo. At sa lahat ng misyon sa mundo, ang pinakamahalaga ay tulungan ang mga tao na makilala ang Diyos at maayos ang kanilang eternal destiny. Sabi ni Apostol Pablo, I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me to tell people the good news about God's grace. Acts
20 verse 24 ng New Century Version. At ang pangatlo, you have been given authority to speak. Binigyan ka ng kapangyarihan na magsalita. Minsan siguro parang hindi tayo confident na magkwento tungkol sa Diyos sa iba. Pero tandaan mo, binigyan ka ni Jesus ng authority para magsalita tungkol sa Kanya. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Matthew 20 verses 19 to 20 ng Good News Translation. Kaya tandaan mo, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ikaw ay kanyang ambassador. Ibig sabihin, kinakatawan mo siya. May misyon kang galing sa kanya at may kapangyarihan kang ibahagi ang mabuting balita tungkol sa kanya. Think about this, my friend. Think about your daily life. When do you represent Jesus well? When is it a struggle? Sa araw-araw mong buhay, kailan mo na ipapakita na kinakatawan mo si Jesus? Kailan mo naman ito nahihirapan gawin? Just think about that. Pangalawa, do you live your life like you're on a mission? What changes can you make to be more focused on your mission? Nabubuhay ka ba na parang nasa mission ka? Ano mga pagbabago ang pwede mong gawin para mas maging focus ka sa iyong mission? At ang panghuli, think about this. Is it difficult or easy for you to share the good news with other people? How does it help you to remember that Jesus has authorized you to tell others about Him? Madali ba o mahirap para sa iyo ang magbahagi ng good news sa iba? Paano makakatulong na maalala mong si Jesus mismo ang nagbigay sa iyo ng authority para gawin ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.